Sipag? Masira sana yung mga damit nyo. Magkapunit-punit gaya ng mga tinapak-tapakan nyo kalaban. Ang kamay ko! Bumalik na sa dating anyo ang kamay ko! May sinabi po si Alice sa amin kanina, Father. Ang sabi po niya, sana po na magkapunit-punit daw yung mga damit namin. Kaya ito po nangyari. Sige na. Sorry na. Tingnan nyo, bumalik na sa dati ang aking mga kamay! Hindi totoo yan! Sinungaling! Hindi ako sinungaling, si Alice ang sinungaling! Wala kami ginagawang masama sa iyo. Hindi wala. Tunay! Alam ko. Luis! Bakit hindi ko na siya magawa ulit? Bakit ayaw ulit lumabas? Buisit! Anong balita? Hindi maganda, Iping. Inatake sa puso si Father. Ikaw na nga pala munang magbantay sa kanya sa ospital, ha? Oh, sige. Ako na magbabantay doon. Mga bata, biniling kayo sa akin ni Father Greg. At sabi sa main office, ako raw muna ang OIC, officer in charge, habang wala pa siya. Okay? Iping, tulungan mo ko. May kailangan kang papeles na dalhin sa ospital. Kunin natin doon sa opisina ni Father. Oh, sige. Jerry, ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Hindi mo ba natinig ni Papa Jesus sa mga dasal natin, ate? Nadinig na, Gelay. Lagi niya naman tayong pinapakinggan eh. Kaya lang, hindi natin alam ngayon kung ano yung plano niya para kay Father. Ang mahalaga, magdasal lang tayo, ha? Huwag na huwag tayong susuko. Sana kumain na si Father. Gagaling siya. Maniwala ka sa akin. Gagaling siya, ha? May naisip akong paraan para makatulong tayo kay Father. Oh, dali, tikman niyo na! Ang tamis naman ng kalamansi mo, ate. Punong-puno yan ng vitamin C. Makakatulong yan sa pagpapalakas ng resistensya ni Father para mas madali siyang gumaling. Naku, sana nga. Sana ay ako kay Miss Doray. Ako rin. Huwag kayong mag-alala. Kapag ito hindi naman na Father, gagaling na siya. Sarap ba yan? Chow! Ano ginagawa mo? Kailangan kong hawakan mo. Ouch! Kayo, pagkatapos dito, ha? Doon na kayo maglinis. Sige na. Tay! Pwede po ba ako sumama? Oo. Oy, hindi. Hindi pwede. Po, bakit po? Sige naman na po kasi po bibigay ko po ito kay Father Greg eh. Pinaghirapan ko pa po ito. Hindi naman basta-basta pwedeng uminom ng kung ano-ano si Father, ano? Eh baka lalo pang makasama sa kanya. Saka ano ba yung mga pinaglalagay mo dyan? Pero masustansya po ito. Makakatulong po ito sa kalusugan niya. Sige na po, Miss Doray. Sinabi ng hindi pwede. Hindi ba? Mahirap ba yun intindihin? Sige na po. Ay naku, ang kulit mo naman. Hindi sinabi pwede. Tingnan mo nangyari. Ang kulit-kulit mo kasi. Hala, linisin mo yan, ha? At may mga darating pa tayong bisita mamaya. Ayoko nang madumi. Hala, sige na! Pulutin mo yan! Ano ka ba naman, Doray? Ba't di mo hayaan yung mga batang bumisita? Eh, alam mo naman malapit kay Father to si Alice, eh. Eh, naku. Ipeng, ha? Huwag mo nga akong bulahin.
Hindi naman kita binubola eh. Ay nako, magkaliwanagan nga tayo. Eh, sino bang OIC dito? Ikaw o ako? Ikaw! Oh, ako pala eh. Ako. Oh, di ako dapat masunod at hindi ikaw, hindi ba? At ang desisyon ko, hindi pwede. Tapos, yun na yun. Oh, hala, linisin mo na yan. Linisin mo. Bumaha pa rito. Siya, sandali, Tutulungan. Alice. Tutulungan kita. Ay, hindi na, Ipeng. Kailangan ka ni Father doon. Siyang nagdumi niyan, kaya siya din ang maglinis. Dali, kailangan ka na ni Father doon. Kailangan mo yung mga papeles na yan. Ano ba yan? Ikaw naman, tignan mo yung ginawa mo. Naku, ayusin mo yan, tignan mo ha. Alisin mo yung mga baha-baha na yan, walisin mo. Bata to talaga. Chang, okay ka lang ba? Okay na okay ako, Sinang. Sana naman hindi ka na takasan pa ng bait mo. Kasi ikaw na lang yung natitirang pamilya ko eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ha? Hindi ako nababaliw. Bakit ba ayaw maniwala sa akin? Eh kasi, parang gusto ko nang maniwala dun sa sinasabi ng dalawa. Anong sinabi nila? Sabi nila na nawawala na daw kayo sa sarili ninyo, na wala na daw kayong magawa, kaya utos na lang kayo ng utos. Eh, matagal naman na daw silang bayad sa utang na loob nila sa inyo, tsaka patay na yung mga nanay nila, kaya daw bakit utos pa kayo ng utos sa kanila? Sinabi nila yun? Yata. Ganun pala, ha? Pwes, humanda sila pagkising nila. Mang Ipeng, nandito na po si Alice. Ay, maraming salamat, Ching. Tay, bakit po hindi ka pa umaalis? Hindi mo mapalagi kasi hanggang sigurado akong okay ka na eh. Alam mo, anak, pagpasensya mo na yun si Doray. Ganyan talaga yun eh. Naging OIC lang, akala mo kung sino na umasta-asta dyan. Hayaan mo, isusumbong ko siya kay Father. Tay, wag na po. Huwag na po natin iparating kay Father yung mga nangyayari dito. Kung sa bagay, ano? At saka, Tay, gusto ko lang naman pong gumaling agad si Father eh, kaya po ako nagtimpla ng kalamansi juice. Oo nga, nasayang pa. Magtitimpla na lang po ulit ako sa susunod. Tapos pakidala na lang po. O sige, mas mabuti pa yun. Ako na lang magdadala, makakarating pa kay Father yan. O sige anak, okay ka na. Natutuloy na ako ha. Apo. Tay, Ano? pasabi po kay Father. Sorry. Sige, makakarating. Oh, mamiti ka naman. Birthday na birthday mo eh. Ang lungkot-lungkot mo tignan. Sige. Ingat po, Tay. Nakita niyo naman, Mr. Cruz. Maayos po ang ampunan sa pamamahala ni Father Greg. At asahan niyo po na ipagpapatuloy ko ang nasimulan niya bilang OIC. Good to hear that, Mrs. Celebes. Miss pa po ako. Oh, I'm sorry. Pero naghahanap na rin kami ng magiging permanent na papalit kay Father Greg. Hindi na po ba babalik si Father Greg? May kapalit na po siya? Well, the doctor said that Father Greg will recover. Malakas pa naman katawan niya eh. Kaya lang, maaring matagalan pa bago siya makabalik sa dati. May mga therapist pa nga siyang dapat na pagdaanan eh. Eh, sir, bakit maghahanap pa po kayo ng iba? Eh, nandito naman po ako. Don't get me wrong, Miss Celebes. Well, hindi sa minamaliit ko ang kakayahan ninyo. Pero hindi ninyo kakayanin na patakbuhin ang ampunan ito na mag-isa. Naiintindihan ko po, Mr. Cruz. Sino kayong papalit kay Father Greg?
Sana yung mas bata, no? Tapos yung gwapo. Kung sino naman siya, ba't makuha natin ang loob niya? Hindi pala natin makakuha ang loob niya. Eh, maraming sip-sip dito. Mga papapel. Blind item yun, ah. Sino yun? Siyempre, makikipapel din tayo. Lagay magpapatalo na naman tayo basta-basta. Hindi pwede. Dapat tanggalin natin yung mga sagabal. Kailangan natin silang sirain. Punitin. Parang naiisip ka lang naiisip mo, ah. Anong naiisip niyo? Alam mo, alam ko na rin kung anong gagawin ko eh. Ano mo naiisip niyo? Sabihin niyo naman sa akin. Bakit? Ay, nakakatuwa. Pupunitin? Ano? Oh. Gelay, tulog na ha? Good night. Oo. Wendy, bakit ka umiiyak? Wendy, sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Narinig ko kasing kausap ni Miss Dora yung administrator ng ampunan. Hindi na daw babalik si Father Greg. Bakit daw? Wala na daw kasi lagay ni Father. 50-50 na daw siya. Baka nga hindi na siya makaabot pa ng bukas eh. Ano? Totoo ba yan? Wala naman akong ibang pinagsasabihan nito. Ikaw pa lang. Kasi guilty ako eh. Feeling ko ako may kasalanan kung bakit siya mamamatay. Huwag ka umiyak. Hindi lang naman ikaw yung may kasalanan eh. Pati ako nagigilty. Hindi ko nga rin alam kung paano ko hingin ang tawad bago mo lang siya mawala. Kung kausapin kaya natin si Miss Doray, sabihin natin sa kanya na kailangan nating makausap si Father Craig bago man siya mawala. Kanina pa ka nagkukulo si Miss Dory sa opisina eh. Iyak nag-iyak. Hindi rin niya matanggap yung nangyari. Anong gagawin natin? Kung tawagan ko kaya si tatay? Oo, wag na, Alice. Pwede bang pumunta ka na lang doon para humingi ng tawad para sa atin dalawa? Pero Wendy, Huwag kang mag-alala, Alice. Taong bahala sa'yo. Kapag hinanap ka ni Miss Dora, sasabihin ko na kailangan mong puntahan si Father. Wendy kasi... Sige na, Alice. Pakiusap. Gagawin ko to. Pero sabihin mo agad kay Miss Doray, ha? Ipapagpaalam mo ako sa kanya. Alam mo namang bawal umalis dito nang hindi nakakapagpaalam eh. Ako nang bahala. Promise. Galing mo umarte, Wendy. Best actress. Oo nga, nadala nga ako doon. Akala ko totoo eksena na yun. Talaga. Miss Doray. Gabi na! Bakit gising pa kayo? Nagising po kasi kami nung lumabas po si Alice eh. Lumabas si Alice? Opo. Kala po kasi namin pupunta lang po sila ng kusina kaya sinundan po namin. Pero lumabas po sila ng ampunan eh, ng gate. Nalusutan niya yung gwardya? Opo. Kasi tulog po yung mga gwardya. Naku, Miss Dory, pupunta ng ospital yun. Papapil, hindi na talaga nahiya yung Alice na yun. Bruha yun. Ganun na talaga yun forever. Diba? Tay,
mo dito? Gabing-gabi na. Tay, nagpunta po ako dito para sa amin ni Wendy. Gusto ko po sanang makausap si Father Greg bago man lang siya mawala. Mawala? Sino naman nagsabi sa'yo mamamatay si Father Greg? Ha? Pero sabi po sa akin... Saan tayo pupunta? Miss Doray, bakit niyo po binubuksan yan? Simula ngayon, dito ko na ikukulong ang mga matitigas ang ulo at mga batang sumusuway sa akin. At sasampulan ko na yang si Alice. Hindi po ako dadalhin. Miss Doray? Ikulong na yan. Miss Doray, parang awa niyo na po. Huwag niyo po ako ikulong dito. Sorry na po! Miss Doray, pakawin niyo po ako dito. Awa niyo na po. Pakawin niyo po ako dito. Ano ba tinatawa-tawa mo dyan? Ay, naku, pasensya na po. Kala ko po kasi nandyan na po sa loob si Alice. Na-imagine ko lang. Sobrang nagkataon. Buti sa kanya. Bago pa umarangkada yung imahinasyon mo, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Ho? Paano na po si Alice? Naku, Miss Dory, hintayin na lang po namin na makulong si Alice kasi gusto po namin mapanood yung buong eksena. Ano to? Palabas? Hindi na. Magsitulog na kayo. Sige na, hala. Bukas marami pa tayong gagawin. Ako na ang bahala sa Alice na yun. Tay, masaya po ako na makaka-recover pa pala si Father Craig. Kaya lang, bakit po ganun? Bakit nila ako niloloko? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Mabait ka kasi at mapagtiwala. Okay lang yun. Pero sadyang may mga tao talagang pinagsasamantalahan ang kabaitan at pagtitiwala mo. Anak, alam mo naman hindi solusyon yung makikipag-away sa kanila eh. Ano po gagawin ko? Iwasan mo na lang sila. Lalong lalala lang sitwasyon pag nakikipag-away ka sa kanila. Tapos, kausapin mo si Miss Doray. Sabihin mo sa kanya lahat ng kinuwento mo sa akin. Pakikinggan ka naman nun eh. Sana hindi sila makatulog dahil sa ginawa nila sa akin. Nawala na ang bagay sa ulo ko. Ayan ka na naman, anak. Kung ano-anong sinasabi mo. Di ba, dapat mag-ingat ka sa sinasalita mo. Tay, nakakainis na po kasi. Sa labas na tayo mag-usap. Sinag! Sinag! Sinag, gumising ka! Tim! Tom! Gumising kayo! Tingnan niyo ako! Bakit ka natitingnan? Tingnan niyo ako! Bakit? Nga! Bumabalik na ako sa dati kong anyo! Wendy, hindi ako makatulog. Kung hindi ka makatulog, magpatulog ka naman. Eh, hindi rin ako inaantok eh.
Pikit nyo na lang yung mga mata nyo. Ako rin hindi naantok eh. Pero pagod na pagod na ako. Gusto ko na makatulog. O ano? Naniwala na kayo? Noong una, kamay ko lang nagbago ng anyo, pero babalik sa dati. Pero ngayon, tignan nyo, naging normal na ang ulo at mukha ko. Chang, paano nangyari yan? Hindi ko din alam, iniisip ko pa. Pero, pakiramdam ko yung babaeng nakita ko sa tubig ang may kinalaman dito. Ano naman ang nangyari ngayon at nagkaganyan kayo? 16 na taon na ang nakakaraan mula nang isumpa ako ng Tandang Alicia. Hindi kaya meron siyang kadugo na buhay pa hanggang ngayon na may taglay na krus sa dila. Krus sa dila? Yun yung kapag ka may sinabi ka, nagkakatotoo. Sa mga manggagaway, piling-pili lang ang nabibigyan ng ganong klaseng kapangyarihan. Nagkakatotoo ang lahat ng mga sinasabi sa hangin dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman na nagsasalita. Sandali, parang wala akong naiintindihan. Ano naman ang kinalaman noong krus sa dila sa nangyari sa inyo? Kung kadugungan ni Tandang Alicia ang may krus sa dila, siya ang magiging susi ko para maibalik na ako sa dati kong anyo. Dahil taglay niya ang kapangyarihan ni Tandang Alicia. Ay naku, pagod na ako ito. Gusto ko nang magpahinga. Hindi mo man lang siya pagagalitan? Diyan ka! Pumasok ka sinabi! Diyan nga! Kaano-ano kaya nung matandang Alicia yung babae niya? Isang paraan lang para malaman natin yan. Team Tom, bumalik kayo sa sitio Gaway-Gaway. Ibang usapan na ho yan. Hindi kami babalik doon dahil wanted po kami ng mga tao doon. Salamat kay Miss Lori at nakaganti na rin tayo sa kanya. Si Ate Alice kinulong? Sa tingin ba may titira pa sa gitong kalumang bahay? Malay mo, baka may naiwan pa silang gamit. Naiinog ang kakayahan ng mga manggagaway kapag dumating na sila sa edad na 16 na taon. Kaya kung hinog na ang kapangyarihan ng babaeng ito, kailangang matagpuan ko siya sa lalong madaling panahon.